presence of God, in the power of your name. Lord, I know I'll find my way with you. All of my days I want to praise Jesus, my Lord and Savior. Lord, I believe you'll come and stay here in my heart today. All of my days I want to praise Jesus, my Lord and Savior. Lord, I believe you'll come and stay here in my heart today. All of my days I praise your name. I want to praise with all my heart. In my life I feel so right, praising the name of the Lord. Lord, be my guide in all my life. I feel so safe within your love, dwelling in the presence of God, in the power of your name. I know Lord, I know I'll find my way with you. All of my days I want to praise Jesus, my Lord and Savior. Lord, I believe you'll come and stay here in my heart too. All of my days, oh, I will praise you. Yes, I will praise you, Jesus, my Lord and Savior. Lord, I believe you'll come and stay here in my heart today. All of my days I'll praise your name. With all my heart I'll praise your name. you are to be praised, Lord Jesus. Oh, we wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, God. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan na naging dahilan, naghahanapan ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantala.
sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan na naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na naman siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako? Nasaan kaya ako? Kung wala ka. Kung wala ka. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself, that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us.
isang mabuting bagay na nagbigay tayo at naglaan tayo ng panahon sa ating Diyos na buhay, na alam natin na sa Kanya nanggagaling ang lahat ng nasa atin ngayon. Amen. Praise God. My hands to you, my King. You are worthy of praises to sing. I'll lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Jesus, God of my day. Pag nakakapagdala ka ng souls, tapos nabaptize na nanatili yung souls, grabe yung joy sa puso. Napakaganda ng joy sa puso mo. Ang gaan ng buhay Kristiyano po. Kung anak ka ni Abraham, alam mo yung faith ni Abraham, na hindi puro salita ang faith ni Abraham. Ang faith ni Abraham, may gawa. Pinakikita niya. Hindi mabuting gawa. Gawang sumunod sa Lord. Yun ang faith. Pagsunod sa ating Lord. Doon mo mapapakita ang faith mo pag sumusunod ka sa sinasabi ng Lord na napakahirap sundin. We must go to church every Sunday, no matter what, to pray, to worship the Lord, to testify His goodness, and listen to God's words, thereby feeding and strengthening our souls, and be able to resist and defeat the devil. Victorious, we are more than conquerors. Lift our hands to praise, King of kings and Lord of lords. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise, King of kings and Lord of lords. Blessed Sunday, to God be the glorians. Good morning, Sister Daniel. Good morning po sa inyong lahat. And this time, let's start with our first game entitled Flex My Mom. Let's meet these amazing mothers and give them a round of applause. Okay, palakpakan po natin sila mga kapatid. Ang pangalan po ng mother ko is Teresita K. Kahili. Lagi niya sinasabi sa amin is, mahalin mo yung mga anak mo, pag-aralin mo, para matupad yung mga pangarap mo na hindi mo natupad para sa sarili mo. My mother's name is Maria Lourdes K. Balondo. And naniniwala ako sa kasabihan ng aking nanay na mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi bunganga. My mother name is Arlene Lagne. She's the best mom at naniniwala ako sa kasabihan ng aking nanay na laging maging mabuti at manalig sa Diyos. My mother's name is Chona Ebron and naniniwala po ako sa kasabihan ng aking nanay na gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. My mother's name is Anita Magabo. Kilala rin siya bilang best mother dahil pagdilat pa lang ng mata mo, boses niya na ang maririnig mo. Naniniwala ako sa kasabihan ng aking ina na ang mabuting anak ay magiging mabuti ring ina. Wakes me mornings and sends
Purihin po ang ating Panginoon. Una po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisa po maghandog sa ating buhay na Diyos sa pasasalamat, sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban at sa pagsamba sa Kanya. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Batiin mo muna ng good morning yung nasa likod mo. Sabi mo, good morning. Ayan, purihin po ang ating Diyos para makita din naman natin yung mga nasa likod natin. Di po ba? So ngayon po ay dakila ang ating Panginoon at pinagpala po tayo na nandito po tayo ngayon. At alam ko po na hindi tayo pababayaan ng Diyos na mainitan sapagkat ang Diyos natin ay laging tumutugon sa ating panalangin. Amen? Di po ba kayo natutuwa? Parang nagtapos na agad yung tag-init. Ngayon, bigla naman na umuulan. Kaya ano pipiliin nyo? Tag-init o tag-ulan? Kayo nang bahalang sumagot. Alright, ngayon po mag-umpisa po tayo ng ating gawain. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Psalms 30 verse 10. Hear, O Lord, and have mercy on me, Lord. Be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. To the end that my glory may sing praise to you and not be silent, O Lord my God. I will give thanks to you forever. Purihin po ang ating Diyos ng buhay. Patuloy po tayo nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat palagi po na kung minsan ay nilalagay tayo sa sitwasyon na hindi po maganda. At sa sitwasyon na yon, lagi po tayong humihingi ng habag sa ating Diyos. Ngunit ang sabi nga sa binasa natin, ang Diyos ang ating pong helper na kumukuha sa atin sa kinalagyan natin na hindi maganda at nagbibigay sa atin ng kaaluan sa ating mga buhay. Di po ba? Ano ang dapat gawin na mga anak ng Diyos na lagi nakakadama ng presensya ng Panginoon, na lagi nakakadama ng habag ng Lord, na lagi nakakadama ng tulong ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang magpuri sa ating Diyos, magpasalamat sa Kanya. Amen! Praise God! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, kaya nga ako nandito. Kaya tayo nandito ay upang magpasalamat sa ating Diyos. Iyuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa kapamaraanan na nandito po kami ngayon. Muli po kaming humihiling, Lord, ng iyong habag, ng iyong biyaya. Napakapuspusin mo ang lugar na to ng Espiritu Santo. At igawad mo po, O Diyos, ang iyong kabanalan, ang pagpapala mo sa aming lahat. Bigyan mo po kami ng isipan na bukas sa iyong mga salita. Puso mapagkumbaba ng lahat ng mga sasabihin mo ay tumimo sa aming puso at aming pong gawin. Salamat po, O Diyos. Dinadalangin po namin ang iyong tagapagsalita. Walang iba kundi ang aming beloved Bishop. Sama mo siya ng Espiritu Santo. Double portion ng anointing ay pagkalaw mo po sa Kanya. At kaming lahat, Panginoon, ay muli mong pakainin ng pagkaing espiritual. Nadarama po namin ang iyong malaking pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon pa lamang, Lord, ay pinapasalamatan ka namin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's praise the Lord this morning, church. Let's praise Jesus, our best friend. We praise you, Lord. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? If I found His love, and I believe in the Son. Show me your way. Hey, 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 hey. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I live forever. I believe that the King will come. 'Cause I found His love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You
be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Nothing will ever change that, Lord. Maraming salamat. Let's lift up our hands, church. Lagi nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos, pagmamahal niya sa atin. Hindi nagbabago. Wala noon hanggang ngayon. Salamat, Panginoon. Humihingi, naghahanap, kumakatok sa iyo, o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Noong aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Naghihintay, umaasam sa katutunan mo, lingapin mo kami ngayon. Daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Tingin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo Di kay iwan ng Panginoon, kapatid. hanggang sa wakas ng mundo. Lagi siyang tapat sa'yo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Di ko naisang babahaman ka, hindi ko naisang
matupad balang araw. Hanggang sa wakas ng mundo, hindi ako magbabago. Ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pa man. Pagmamahal mo, Panginoon. Hindi nagmamahal dito sa bahay. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Taas ang pangalan mo. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Amen. Hindi ko kami pinapabayaan. Hindi ko kami iwan, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat sa ating puso. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay sa umagang ito. Palakpakan natin ang lahat ng mga nanay. Nalimutan ko sabihin sa inyo, ewan ko, sana how I wish sa lahat ng inyong mga nanay po, kasama yung anak po ninyo. Kasi actually ang message ngayon po ay para sa mga anak, hindi para sa nanay. Para sa anak ang ating tatalakayin po. The book of Ephesians chapter 6 verses 1 to 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Verse 3. That it may be well with you and you may live long on the earth. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat sa iyo, Lord, at ay bless mo po ang aming talatang binasa, Ama. Paliwanag mo maigi sa amin, O Diyos. At ikaw mismo, mangunos namin sa magitan ng Espiritu mo, Lord. Ang anointing mo at bless mo lahat na nandarito makikinig ngayon sa umagang ito, Lord. Kausapin mo lahat ng mga anak na nandarito, O Diyos. At tulutan mo, Lord, tumingin mo sa puso nila ang lahat ng sasabihin mo sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, title natin, Ano ang damdamin ng isang ina? Now, I really want to give great honor and respect to the one who orchestrated Mother's Day. Now, in view of gratitude to all mothers around the world, being a mother is not a mere joke. It's not easy. And once a woman got married and bore a child, you are a mother before God and before man. For information, God cares so much about the welfare of a parent. As a matter of fact, in Ephesians 6:1 to 2, Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Obey. In verse 2 says, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Now, today we're going to talk about mothers, kasi Mother's Day po ngayon. Now, St. Paul bluntly said, by the inspiration of God or the Holy Spirit, he said that honor your mother. Bigyan ng honor po ang mga nanay. Yun ang sabi sa mga anak. But unfortunately, what is happening is the other way around. Iba, baliktad ang nangyayari.
Majority ng mga kabataan ngayon po, kung sagutin ang magulang po ay gano'n na lang. Kung sigawan, kung angilan, maliitin, siraan, suwayin ng harap-harapan, nagpapaliwanag yung magulang, i-stop nila, pinipigilan, tinatalikuran, nagdadabog, binabalibag yung gamit. Maraming ganyan, mga kabataan ngayon po. Yung mga adult children naman po, mga yappers, madalas ninineglect yung kanilang nanay po. Ini-ignore ang needs nila sa finances, kahit kaya nilang tulungan, hindi po binibigyan. Yung iba naman po, kinahihiya pa. Yung nanay nila, lalo medyo illiterate yung nanay niya, mahirap yung nanay niya, umangat siya, kinahihiya yung kanyang nanay. Kung barahin ang ina dahil sa kanyang marunong siya, professional na siya, gano'n at gano'n na lang. Bakit nangyayari yan? Sa 2 Timothy 3:2 says, "For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents." Disobedient to parents. Alam ko, kaduktong dito po ay ito ang kaduktong po. Pero ito para sa lahat po ito. Pero gayon naman, dito binanggit ang parents po, dito po unthankful sa magulang po ang marami. Hindi marunong magpasalamat sa magulang at disobedient o disrespectful sa kanyang ina po o sa kanyang nanay. Sa palagay ninyo mga anak na nandirito, gaano katindi ang pain na nararamdaman ng isang ina pag ganon ang trato natin sa kanya bilang anak? Ano nadadama nila? Pero wala sila magawa kundi umiyak na hindi nyo alam, umiyak na lang at malalangin sa ating Diyos. Doon nila binubuhos po yung sama ng loob na magulang po sa anak. Yung pain doon na lang binubuhos para hindi makadagdag doon sa kanyang anak po. At yan, ang isang malaking problema po, mananalangin po yan sa Lord. Wala po masama. You know why? Kasi maganda po ang panalangin niyan. Tsaka ang panalangin niya, kahit gano'n ang ginagawa mo sa kanya, Lord, buksan mo ang puso ng aking anak. Lord, maawa ka sa kanya. Lord, baguhin mo ugali niya. Lord, wag mo siyang panatiliing ganyan. Umiiyak yan habang pinapanalangin ka sa ating Panginoon. Meaning maganda ang prayer niya sa iyo. Para sa iyo maganda po. Kaya lang ang problem po ay may promise po ang ating Lord. Maganda naman ang promise niya. Ang unang promise ng Lord ay that it may be well with you and you may live long on the earth. Una, that it may be well with you. Hindi sabihin nun, pagka ikaw nagre-respect, ino-honor mo nanay mo, ay yayaman ka. Hindi po yon. Okay, ang ibig sabihin po nito ay, yung nanay mo ay magagawa niya ang kanyang duties and responsibilities sa kanyang anak, pagka ganun po. Kasi alam niya na tanggap ng anak niya yung sinasabi niya. Pero pag hindi po, tatahimik na lang ang nanay po, walang ibang mag-guide sa iyo. Mamaya sabihin ko sa inyo kung sino mag-guide sa inyo. Kaya madalas po napapahamak po sila. Kaya yan po, it will be well with you. But, however, pagka kayo disrespectful sa nanay po ay hindi magiging well sa inyo. Hindi magiging maganda po para sa mga bata. Pag tayo po hindi natin ginalang o inonor ang ating magulang po. Now, ang pangalawa, sabi ng Lord, medyo mabigat, that you may live long on the earth. Maganda pag ino-honor mo nanay mo, hahaba ang buhay mo. So maganda. But on the other hand, pag hindi ka naman ginalang siya at inonor siya, disrespectful ka, iigsi ang buhay mo. Yang ibig sabihin ng Lord po doon. Kaya hindi ko sinasabi lahat ng mga namatay ng bata pa ay dahil disrespectful sila, hindi inonor yung nanay nila, hindi po. Marami po inonor yung nanay nila pero namatay na maaga dahil po sa oras na po nila. Appointment po, walang tayong magagawa doon. Pero may mga kabataan na hindi dapat mamatay agad. Namamatay dahil po sa sobrang disrespect sa kanyang nanay po. Sobrang disrespect sa kanyang magulang po. Ayan ang tandaan natin, mga anak na nandirito, pati kayo nanonood sa television po. Huwag niyong biruin po yung ating ina-attitude sa ating nanay po, na parang tratuhin natin, gano'n na lang, parang tila baga, nanay, okay, parang dekorasyon lang sa loob ng bahay, minsan parang istorbo pa sa iyo sa loob ng bahay, sagabal sa iyo sa loob ng bahay. Huwag niyong tratuhin ng gano'n, kasi hindi maganda ang negative promise ng Lord pagdating po sa ganyan. Now, ang question dito is, what does the Bible mean by honoring your mother? Ano mo sabihin ng ino-honor mo, mother mo? Now, first,
To honor your mother means to value her as a precious person. Ibig sabihin po, binibigyan mo ng importansya yung kahalagahan ng nanay mo. Binibigyan mo ng importansya. Gaano siya kahalaga sa'yo, binibigyan mo siya ng importansya. Ngayon, i-evaluate natin ngayon ang sarili natin. Mainly the youth. Okay, makinig kayo mga youth. Now, question. How do you value your mother as a precious one in your life? Paano mo siya binibigyan ng importansya yung kanyang kahalagahan sa loob ng bahay? Yun ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, do you value her more than you value your best friend? Yan ngayon ang katanungan. Or, do you value your best friend more than you value your mother? Binibigyan mo ba na halaga ang nanay mo na higit pa sa kaibigan mo? O binibigyan mo na halaga yung kaibigan mo na higit pa sa nanay mo? Yan ang katanungan. Ikaw ngayon makakasagot dyan. Yan siya ba'y binibigyan mo ng kahalaga na higit pa sa ka-eskwela mo, sa kabarkada mo, sa best friend mo? O siya mas mahalaga kaysa sa best friend mo? O yung best friend mo ang mas mahalaga kaysa sa kanya? At ang pangalawang meaning po is to show respect and reverence to her. Imagine gawin ni salitang reverence po. Pag sinabi reverence, madalas sa Lord ginagamit ang reverence. Sa mga pastor ginagamit po, pero para sa Diyos lang po yan, pinagamit ng Lord. Dito po, sa mga magulang, sa nanay, pinagamit po. Ang question, how do you show respect and reverence to your mother? Paano nang magpakita ng paggalang sa iyong nanay? Do you show respect or reverence to your mother more than your friend? Or do you show your respect and reverence to your friend than your mother? Alin ang mas matimbang sa iyo? Magpakita ka ng galang sa kaibigan mo o magpakita ng galang sa nanay mo? Alin ang mas sa iyo na pinakikita mo ng paggalang? Ang magulang mo o ang kaibigan mo? Basically, alam nyo na, madalas kaibigan ang binibigyan natin ng mas matinding paggalang po. Now, ang pangatlo, meaning ng honor, is to show her kindness. Pagpapakita ng kabutihan. Ito na naman ang tanong. How do you show your kindness to your mother? Yan ang tanong ngayon. Paano ka magpakita ng kabaitan sa kanya? Do you show kindness to your mother more than your friend? Or do you show kindness to your friend more than your mother? Ibig sabihin, baka mas mabait ka doon sa kaibigan mo kesa sa nanay mo. Ganyan po, mga kabataan ngayon, nakikita ko po yan. Mas matimbang sa kanila yung kanilang kaibigan kesa doon sa nanay nila. At ang pang-apat na meaning po ay to act in obedience toward her or her mother. Now, ano ba sabihin nun? Question ulit. How do you obey your mother? Do you obey your mother more than you obey your friend? Or do you obey your friend more than you obey your mother? Yan ang tanong. Mas sinusunod mo ba yung barkada mo kaysa sa nanay mo? O mas sinusunod mo ang nanay mo kaysa sa barkada mo? Well, let's face the fact, mothers, listen carefully. Ang number one rival po ninyo sa inyong mga anak ay hindi po ang sinuman, kundi ang kanyang kaibigan po. Yan po ang katunggali ninyo sa anak po ninyo. Yung barkada nila, yung kaibigan nila, yan ang kalaban ninyo sa pagmamahal ninyo sa inyong anak o pagmamahal sa inyo ng inyong anak. Yung lalo na pag best friend po yan, lalo na pag barkada yan, nando sa school yan, ay yan po, pagpapalit kayo niyan. Maraming ganyan po. Pinagpapalit yung nanay niya doon sa barkada niya. Masasama sa barkada niya kesa doon sa kanyang nanay. Masusunod sa barkada niya kesa doon sa nanay niya. Yan ang matindi. Yan ang matindi yung karibal, mga nanay. Ang karibal ninyo, yung mga kaibigan po nila. Na yung kaibigan nila na meron mabubuting kaibigan po na itutulak kayo sa magulang ninyo, sumusunod sa magulang. Sana mga anak, yun ang kunin ninyong kaibigan. Yung mga kaibigan gumagalang sa nanay nila. Yung kaibigan sumusunod sa nanay nila. Yung kaibigan mabuti sa nanay nila. Yun ang kukunin yung kaibigan. Huwag kayong kukuha ng kaibigan na suwail sa magulang. Huwag kayong kukuha ng kaibigan na minamaltrato magulang. Huwag kayong kukuha ng ganon. Yan ang parang batong pupukpok mo sa ulo mo at isang araw iiksi ang buhay mo at hindi magiging mabuti para sa iyo. Yan ang pinapaalam ng Lord po sa atin. Hindi pinag-uusapan ngayon kung ngayon new gen na ngayon, new generation ngayon, iba na ang takbo ng mundo ngayon, iba na ang takbo ng isip ng mga bata. Hindi pinag-uusapan yon.
Ang pinag-uusapan niyan, paano mo tratuhin ang nanay mo. Dahil ang nanay hindi nagbabago, nanay pa rin yan. Ang anak hindi magbabago, anak pa rin yan. Tatandaan nyo, pero may mga anak, nabago sa computer, nabago lahat ng bagay, pero yung pagiging anak mo, hindi mababago sa nanay mo. Pagiging nanay niyan, hindi mababago sa iyo. Nanay mo pa rin yan, anak ka pa rin yan. Yan po, hindi mababago. At ang isang hindi mababago diyan, mas superior yung nanay mo kaysa sa iyo. Pirmin mo, tatandaan yan. Mas superior ang nanay mo kaysa sa iyo, hindi mababago yan. Kaya yan ang nangyayari po. Ang kalaban po ninyo, mga nanay, ay yung kanilang mga kaibigang hindi magandang impluensya. May ulitin ko, may kaibigang maganda impluensya, may kaibigang hindi. At basically, sa ngayon po, hindi maganda ang impluensya ng mga kabataan. Nakikita nyo yan, hindi maganda. Kanya sana yung mga anak na nandito po, Kristiyano kayo. Yan ang kalakaran sa world. Sa world, yan ang kalakaran. Yung mga kabataan sa world, grabe po ang suwail sa magulang. Huwag niyong gayahin. Kasi may Kristo kayo, wala silang Kristo po. Ang Diyos may inaasahan sa inyo mga kabataan, sa kanila wala. Dahil alam ng Diyos, wala silang Word of God, wala silang Jesus Christ, kaya hindi sila inaasahan ng Lord. Pero kayo, inaasahan kayo ng Panginoon, na nakikinig kayo ng salita ng Lord, nakikinig kayo sa nanay ninyo, nakikinig sa tatay ninyo, nakikinig sa pastor ninyo. Kaya walang dahilan sa teacher ninyo, walang dahilan para hindi ka matuto. Ayaw mo na lang sumunod pag ganyan. At yun ay hindi makakabuti sa'yo. Hindi po. Kanya kailangan lahat mga bata na nandito kabataan, matuto kayong i-honor. Ano ibig sabihin ng i-honor? Una ay igalang at pangalawa ay gawa ng mabuti at sundin po natin ang ating magulang po. Pirmi po yan. Consistently gagawin po dapat ng mga kabataan. Yun lahat ng mga kabataan na hindi sinusunod dyan, ang sama, ang sakit sa dibdib ng nanay yan, hindi mo lang alam. Yung nanay mo umiiyak na lang, di malaman kung anong gagawin. Dahil wala naman siya magawa kundi umiyak lang. Kasi natatakot siya, baka mamaya pag pinagalitan ka, lalayas ka. Maraming ganyan po, pag pinagalitan, lalayas. Pag pinagalitan, galit din siya. Pag pinagalitan, mas galit siya kaysa ro sa nanay niya. Kaya hindi na makakibo yung nanay po. Ang nanay iiyak na lang, sa Diyos na lang magsusumbong. Yun ang masama. Pag nagsumbong sa Diyos yan, alam nyo na kung paano kumilos ang Diyos po natin. Ngayon, ang pangatlong tanong, why do we have to honor our mothers? Bakit dapat i-honor ang nanay? Sa Psalms 127 verse 3 says, Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. A reward. Children is a reward. O child is a reward. Reward po sa nanay po, ito pong mga bata. Children are gift and reward to a mother po. Siya ay regalo, tsaka reward sa nanay. And as a gift, mga anak, as a gift, mga kabataan, you are expected to be what? To be a good gift. Kasi James 1:17 says, every good gift, every perfect gift is from above. Sa taas nang galing yung gift na binigay ka sa nanay mo, sa taas ka galing, ang Diyos ang gumawa sa'yo, ang Lord ang lumalang sa'yo, ibig sabihin mabuting binigay ng Diyos sa nanay mo. Kaya ni-expect ng Lord, yung binigay niya ay good gift. Mabuting bata ang kanyang binigay. I'm talking about Christians. I'm not talking about non-Christians. Kasi nasabi ko yung mga Kristiyanong kabataan po, children are expected to be good gifts and good rewards sa inyong magulang po, sa inyong nanay po. Ini-expect nila mabuti kayong regalo, mabuti kayong reward sa inyong nanay. And dapat po ganun talaga. Because once you become arrogant, disrespectful child sa inyong nanay po, it will seem na ang gift ng Lord, ang reward ng Lord sa nanay nyo ay masama yung binigay. I'm talking about, ulitin ko ulit, I'm talking about Christians. Ang laking insulto niyan sa ating Diyos na ang Diyos nagbigay ng masama sa kanyang anak. Samantalang mabuti ang bigay ng ating Lord. Pero ikaw lang ang nagpakasama sa sarili mo. Meron kang guide, ginaguide ka, pero ayaw mo. Kaya nagiging masama ka sa iyong harapan ng nanay mo at hindi magandang gift ang nangyayari. Reward ka. Ang mga anak ay reward sa kanyang nanay. Ang mga anak ay regalo sa kanyang nanay. At saka ang regalo, dapat pag sinabi regalo, pag nagregalo, lalo ang Diyos ang nagregalo, good gift ang binibigay ng Lord. Good reward ang binibigay ng Lord. Tapos ganun ang lilitaw. Pag ganun ang lumitaw ang Diyos, nagregalo ng bastos, nagregalo na walang modo ang Diyos. Hindi ganun ang Lord po.
mabuti siya magbigay. Ikaw lang ang nagpakasama sa sarili mo. Kaya wag, sana bilang ikaw Kristiyano ka, mga anak na nandirito, mga youth na nandirito, Kristiyano ka eh. Sana maging good gift ka sa iyong nanay. Hindi pinag-uusapan kung nanay mo pabaya, nanay mo gano'n. Hindi pinag-uusapan, good gift ka dapat sa iyong nanay. And on the other hand, in Psalms 139 says, He grants the barren woman a home. Hindi lang barren woman. Like a joyful mother of children, praise the Lord. Kung interpret natin ito, ang nanay po ay bigay din sa mga anak. Regalo rin ang nanay sa mga anak. Kanya ang tanong, paano mo tratuhin ang regalo ng Diyos sa'yo sa nanay mo? Na ang Diyos na nagbigay sa'yo, paano mo tratuhin niyang bigay sa'yo? Kanina natutuwa ako kasi narinig ko doon sa dugout. May monitor kami doon, may nagpapatoto mga bata dito. Sinasabi, ang nanay ko mabait, ang nanay ko gano'n. Napakaganda po. Maganda yung narinig ko na yung mga kapatid. And how I wish, sana hindi lang dito sa pulpit, sana pati sa labas gano'n din ang testimony natin sa nanay po natin. Ang mother po gives sa children, kaya dapat maganda ang trato natin. That's why to honor your mother is a must, mga anak. Kailangan i-honor natin po ang ating mga nanay po. Nanay po pag-usapan natin, huwag muna tatay. Ang second reason po, bakit kailangan i-honor ang nanay? We are very much familiar about this saying, your mother carried you in her womb for 9 months. Dala-dala ka, hirap na hirap yan. And that is true. At yun na nakatatak lang sa isipan natin mga anak. At dinala ko ng nanay ko 9 months o 8 months, dinala ko. Bigat na bigat siya, kawawa naman siya. Hindi lang doon nagtapos yun. Ang isang problema doon, hindi mo lang alam, hindi ka lang sa womb niya dinala. Dinala ka niya sa puso. Your mother carries you in her heart for a lifetime. Pagkatapos kang dalhin dito sa kanya sinapupunan, sumunod, nung lumalaki ka na, sa puso ka na niya dinadala. Pirmi ka niyan dala-dala, habang buhay ka niyan dala-dala, sa puso ka niya dala-dala. Bakit ko sinabing ganon? Kayo tatanungin ko, pag may sakit kayo, sino hinahanap nyo? At sino unang natataranta? Sino unang natatakot? Sino unang nag-aalala? Hindi po yung tatay, yung nanay, ang unang-una. Ando doon yung nanay, nervous na nervous talaga kasi anak niya may sakit po. Kanya sino matyagang nag-aalaga sa inyo? Ang nanay. Walang sawang dumudulog sa Diyos siyang para gumaling ka lang. Magdaig, alam nyo, sana nakikita nyo yung mga anak. Maaari pa nung bata ka pa, sanggol ka, hindi mo nakikita yon. Pero doon pa lang pinahirapan mo na yung nanay mo. Imagine, nung sanggol ka, pinadedede ka niya, gigising ka naman, alanganing oras, 2:00, gigising ka, gigising yung nanay mo, papadedehin ka. Pagkatapos tutulog na siya, 3:00, bigla kang uha ka na naman kasi umihi ka naman. Papalit na naman ito nanay mo, gigising na naman. Sira po ang body clock ng inyong nanay, baka hindi nyo alam. Dahil sa'yo, nung maliit ka. Pinapaalala ko lang yan sa inyo lahat, mga anak, pinapaalala ko sa inyo. Ganun ang hirap ng nanay ninyo. Nung kayo'y maliliit pa, sanggol pa. Wala kayong ginawa kundi umuha. Pagkailan pagkain, uha. Pagkailangan dumumi, uha. Pag naihi, uha. Puro uha lang. Ang puhunan nyo, uha. Ang nanay nyo naghihirap. Ang nanay nyo napupuyat. Pagdating kinabukasan, nanakaw ng tulog yan para makatulog. Bigla ka na maiiyak kasi dede ka na naman. Gigising na naman yan. Kanya, trabaho sa bahay, trabaho dito, tapos yung bata, trabaho dito, trabaho dyan, tapos yung bata, ay grabe po ang nanay. Yan po, ganun kahirap ang ginawa sa inyo ng nanay ninyo, pati nanay ko, na mayapa na. Ganun po. Hindi ko rin nakikita yan nung araw. Minsan naiinis pa ako sa nanay ko kasi pagalit ang pagalit. Pero hindi ko nakikita yung ginawa sa akin ng nanay ko nung ako'y bata pa, hindi ko nakita. Ang nakita ko lang mga kapatid, nung may sakit ako. Nung may sakit ako, siguro nasa mga teenager ako noon. Nagkasakit ako, ang kwarto ko doon sa mezzanine namin. Araw-araw bumababa yun doon sa akin, nilalagyan ako ng tuwalya malamig sa ulo. Pagkatapos, pinaiinom ako ng gamot. Tapos, kumusta sa akin? Anak, kumusta ka na? Anak, kumusta ka na? Panay ang kumusta niya. Habang ako po may sakit, nandoon po yung aking ina at nakaalalay sa akin. Yung misa nga niloko ko eh. Kasi ang taas ng lagnat ko. Tinirik ko yung mata ko talaga. Tapos sinabi ko, may mga anghel. Nakikita ko yung mga anghel. Nay, tinatawag na ako ng mga anghel. Tinatawag na ako. Nag-iiyak yung lahat ko. Anak ko, anak ko, anak ko. Sinibayan ko ng tawa. Wah! Bigla ako nagaganon. Nagulat yung nanay ko, niloloko ko lang siya. Pero, ibig sabihin, gusto kong bigyan ng din doon, yung kanyang yung pagmamahal na doon po.
Pag may sakit, siya ang unang-una nag-aalala. At siya ang unang-una nag-aalaga sa atin. Nakita niyo yung Canaanite woman? Nung inaalihin ng demonyo yung anak niya, hiniya na siya ng Lord, hiniya siya ng disciples, tinaboy na siya. Wala pa rin. Wala sa kanya yung kakapalan niya, mukha niya, alang-alang sa kanyang anak. Pangalawa, pag may problema ka sa love life, tatakbo ka sa best friend mo. Pero sino talaga? Pag nakakita malungkot ka pa lang, ang nanay mo hindi na mapakali, alam na niya. Lalo't pag nalaman may problema ka sa love life, ayan na, iniiwan ka ng boyfriend mo, ayan na, iniiwan ka ng girlfriend mo, ayan na, yung nanay nag-aalala. Ilang nanay tumawag sa akin, yun na sabi, Pastor, paki-comfort mo naman yung anak ko kasi po ganito, iniwan na ganyan, tatawagan ko po para ma-comfort siya. Alalay nanay, ganun kayo inaalala ng nanay niya. Wala siyang sawa ng kape-pray, umalalay sa inyo, nag-i-encourage sa inyo. Yung pirme nasa puso ng nanay po, pag tayo po na yung love light nyo sumablay, ayan na po. Ang una nasasaktan, hindi kayo, ang nanay nyo, ang una nasasaktan. Dahil alam niya, masakit yun para sa kanyang anak po. Pag may financial problem kayo, sinong gustong dumamay sa inyo unang-una? Nanay na naman. Nanay po. Nakita ko yan kay pastora lang, nakikita ko. Minsan pag may financial problem, mga bata, ayun agad yan. Tulungan natin sila, ganun sila. Kaya kami magkaano naman kayo, sige, tulungan natin. Andun agad siya. Pagkagabihan, pagdating ng mga 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, bumababa yan, tinitignan ako, nasa kwarto pa si Elder Way. At tinitignan niya ako na pag wala pa, yun na, tatawagan na niya. Ibig sabihin, yung pag-aalala na magulang nando doon. At yung po, alam ko na rin kay Mama Rosie, ganyan po nung araw. Pag ako yun manugam niya ako. Pag may sakit po ako, nagpapabili ng black chicken yan, doon pa sa Arangke binibili yun. Gagawa ng sibot soup yan, yung sibot, para mainit, para bumaba yung lagnat ko. Papainumin ako niyan, papakainin. Imagine, doon sa manugang yan What more sa anak niya, mga kapatid. Ganun po siya, bilang nanay po ganun. At ginagawa niya lahat para kumita lang siya, para maitaguyod niya, yung mga anak niya, maitaguyod niya. Alam niyo, may kwento po niya, yung isang babae po, talagang sobrang desperado siya. Wala na siya magawa, wala siyang pamatrikula ng anak niya, wala siyang pambayad sa bahay, di sila mabubuhay anak niya. Nag-prostitute siya. Nag-prostitute siya para lang mabuhay yung anak niya, para lang mapag-aral yung anak niya. Kasi wala siya, nag-a-apply siya, siyang tanggapin. Kahit mababang trabaho, ay siyang tanggapin. Napilitan siya, binenta niya yung sarili niya alang-alang sa mga anak niya. Gagawin ng nanay ang lahat alang-alang sa mga anak. Pirmi niyo po tatandaan niya, gagawin po. Pag naagrabyado kayo, sino unang susuga? Ang nanay, ang nandoon. Ang nanay magtatanggol sa inyo. Sa amin lang pagkaganon Nagsasalda kami, nagkakwentuhan kami, malalaman, binanatan si Pastor Les, binanatan si Wiley, binanatan sa Facebook, gano'n. Siya po unang nagagalit. Nandoon po talaga, pinagtatanggol niya, yung anak niya. Yun yung puso ng ina natural po sa nanay yun. Na talagang pagtatanggol ka talaga. Ang tatay, babalansehin pa yan Baka naman may kasalanan yun, anak mo. Yun Sa kanya, hindi. Talaga doon sa anak agad. Nakakatig agad sa anak po niya. Kasi yung damdamin ng anak, nandoon po. Yung damdamin ng anak. At alam niyo yung mga anak, kayo mga babae, pag nag-aasawa kayo, tingnan niyo kung paano makisama yun. Ewan ko lang sa inyo, makisama kayo doon sa inyong manugang. Kasi nakita ko yan, naging magbuting halimbawa sa akin yung biyanan ko po, yung mama ni Pastora po, si Mama Rosie po, wala na siya, pero grabe po ang pakikisama sa akin yan. Napakatindi. Hindi siya nakikisama sa akin dahil sa anak niya. Kanya kabilin-bilinan niya sa akin, basta ikaw, wag mo lulukuhin yung anak ko. Wag mo lulukuhin yung anak ko. Pero niya sinasabi yun. Wag mo lulukuhin yung anak ko. Sinasabi niya sa akin, opo, hindi ko po lulukuhin niya. Hindi po. Sa madaling sabi, yung kanyang pagmamalasakit, nandoon, talagang grabe malasakit niya talaga. Yung lahat ng pakikisama, lahat ng paborito kong ulam, niluluto niyan. Para lang mahalin ko yung anak niya. Na para wag kong lokohin yung anak niya. Para imagine karambola na yun Ito minamahal niya para tumalbog doon yung mahal niya doon sa anak niya. Ganun ang ginagawa niya. Ganun ang nanay po. Ganun ang nanay. Madalas kayo mga anak nagagalit kayo pag tinutuwid ng nanay. Hindi mo lang alam na nasa heart na yung nanay. Na pag naligaw ka ng landas, hindi mo lang alam kung ano nararamdaman ng nanay mo. Pagka ikaw nakikita niya, baluktot yung ginagawa mo, grabe iyak ng nanay mo, hindi mo lang alam. Yung sakit sa puso ng nanay mo, hindi mo lang alam. Napakatindi. Pag ligaw ka na ng landas, wala na po. Anak, naku, grabe ang sakit na nadadama niya. Lahat gagawin ng ina, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Yan ang tandaan nyo. Lahat gagawin po. Ganun kataas ang value ng isang ina sa loob ng tahanan.
Now, makikita mo pag nandun ka na sa oras na iyong pangangailangan, dun mo makikita. Ang pangatlong dahilan kaya dapat i-honor, Galatians 6:7. Sinabi na ng Bible, whatever you man sow, that he will also reap. Kung ano inihasik mo ay aanihin mo. Ibig sabihin nun, masakit na anihin mo sa magiging sarili mong anak ang inihasik mo sa nanay mo. Kasi mga kabataan, pag ginawa nyo yan, aanihin nyo yan pag nag-asawa na kayo. Aanihin nyo yan, sigurado yun. Lalo yung mga babae, naging ganun kayo, magiging nanay ka, ay iba naman, magiging tatay ka, hindi ka rin gagalang ng anak mo, aanihin mo yung ginawa mo. Sigurado yun. Kaya kailangan ngayon pa lang, dapat nandun na yung paggalang natin, paggawa na mabuti natin, pag-honor natin sa ating mga nanay po. Now, ang tanong, pang-apat, how to honor your mother? Paano natin i-honor mother? Love her. Mahalin po natin siya by saying, I love you, mama. I love you, mommy. I love you, nanay. Dapat ganun sinasabi natin. Ang laking bagay po yun. Yung sinasabi natin, I love you na yun. Pambihira sa boyfriend mo, I love you ka ng I love you. Tapos sa nanay mo, hindi mo masabi yung I love you. Dapat po merong ganun. Nasasabi po natin, I love you, I love you. Alam niyo, kaya ako sinasabi to, hindi dahil sa nagawa ko. Hindi ko rin nagawa sa magulang ko to. Hindi ko nagawa sa mother ko po. Kasi lumaki kami ng medyo, hindi kami naka-attach sa isa't isa. Parang ganun po eh. Yung family namin hindi ganun ka-close. Kaya sinabi ko nga hindi mangyayari sa family ko ngayon. Kanya kami close kami ngayon. Noon dati hindi po eh. Kanya-kanya kami biyahe po. Kami magkapatid, nag-aaral kami sa Mapua, lahat kami. Nagsasalubong kami, hindi kami nagbabatian eh. Ganun kami ganun kami ka-distansya sa isa't isa. Hindi kami malapit po. Hindi kami malalapit noon. Ngayon na lang kami naging malapit po nung mapunta kami sa Panginoon po. Pero noon, hindi po. Kaya hindi namin gawin yun. Yung sa nanay, sabi, I love you. Wala pong ganon. Kasi yung mga nanay po nung araw, pagka puro mura, sasabihin sa'yo noon eh. Mura dito, mura doon. Ganon po sila nung araw. Kanya walang ganon po. Walang I love you. Walang I love you. Iba kami, sabihin ko, I love you, murahin pa ako eh. O kanya. Pero ngayon, hindi po. Iba na kayo eh. Malaking bagay po yung I love you pag sinasabi sa nanay po. Gumagaan yung kalooban niya. Alam niyo, pangalawang gagawin niyo, embracing. Yan madalas kumakita po kay Elder Way. Nakikita pagdating niya, nakayakap sa mami niya, nakagano sa mami niya. Mami, ano ka na, nakaganon siya. Alam ko si mami niya, tuwan-tuwa siya. Dahil nararamdaman niya yung pagiging ina niya, nararamdaman niya mahal siya ng kanyang anak. Talaga nakayakap siya pag ano. Tapos minsan, nandoon niya, nakatayo siya, kumukuha ng gamot doon sa kabinet. Bilalapit sa likod niya, yayakapin niya gano'n, magaganon niya. Nakikita ko na, tutuwa ako dahil nakikita ko na pinadadama niya yung pagmamahal niya sa kanyang nanay po. Ganun, sana gawin din po natin. Pag nakataligod po, yakapin po natin, pero isang kamay mo nasa bulsa. Ganun. Huwag mo nang gagawin yung gano'n. Yakapin lang po natin, Tapos, I love you, mami, love you, mama. Yun ang dapat po. Tapos ikikiss po ninyo sa noo, sa pisngi, gano'n, halikan po ninyo. Malaking bagay po sa nanay yun. Sana nagagawa natin. It's a sign of love. It's a sign of love. Nakita mo sinabi ni Paul sa Romans, kiss one another. Yun yung banal na halik kung tawagin po. Meron dapat ganun po. Kasi ang kiss po, na-abuse lang yan eh. Pero ang kiss talaga po is sign of love. Ang kiss po talaga. Dapat ang kiss, ang nadadama nyo, yung love eh. Yung affection, nadadama po natin sa heart natin pag nandun ang kiss po. Eh ngayon hindi po eh. Yung halik ng pagmamahal, ang laking bagay sa emotion po nun. Napakalaking bagay po. Yung emotion mo talagang, sabihin natin, na-uplift ang emotion mo. Pag may nagkikiss sa'yo, alam mo, yung pag-kiss niya, may pagmamahal ang halik sa'yo. Hinalikan nga, mami mo, hinalikan mo ng pagmamahal. Tuwan-tuwa ang nanay mo pagka ganon. Ang pangatlo, acknowledgement. Acknowledge her. Acknowledging every good thing she's doing. Kung ano yung ginagawa niya mabuti, acknowledge natin. Oy, ang nanay ko ang galing magluto, ha? Oy, ang nanay ko ang galing maglaba, ha? Oy, ang nanay ko ang galing, ha? Ang nanay ko sipag sa trabaho. Ang nanay ko gano'n. Ang nanay ko madyugera. Ang nanay ko gano'n. Nanay ko gano'n. Yung lahat na mabubuting ginagawa niya, sasabihin natin lahat. Maganda po yun. Minsan masabi, ang nanay ko, kawawa na, hirap na sa trabaho. Kawawa man ang nanay ko, hirap na sana. Tapos himasin mo pa sa ulo, himasin mo sa likod, mamasahin mo pa siya ng konti. Ay, napakaganda po. Alam mo yung batang yan, si Arians, yan po ginagawa niya sa mami niya. Sa gabi siya nagpapatulog sa mami niya, hindi mami niya nagpapatulog sa kanya. Sa gabi siya, minamasad siya talaga. Laki ng kamay po niyan eh. Talaga laking babae niya, minamasad siya talaga. Tapos hinihima siya sa ulo, hanggang makatulog yung mami niya. Sana ganun dapat.
Ano po yan train po yan Tinrain niya yung bata ng ganun Kaya yung bata ganun po. Tsaka nararamdaman ng bata yung pagmamahal ng nanay niya sa kanya. Kanya ganun din siya, nagsusukli siya ng pagmamahal po. Kanya nga po ito mga anak sa ngayon, sana ganun din po. Tsaka pasasalamat. Pasalamatan mo yung nanay mo. Nay, salamat po ikaw naging nanay ko. Salamat po sa nakikita ko yung hirap mo. Salamat po sa pagtataguyod mo sa amin. Salamat po sa mga pagtutuwid mo sa akin. Salamat po sa pagbili mo sa akin ng damit. Salamat po sa matrikula, binigyan mo ako. Salamat po at kayo ni tatay, binigyan ng gano'n. Salamat po, puro salamat. Salamat sa luto na sarap ng luto mo. Pasasalamatan natin yung ating kwan po, yung ating magulang po. By honoring her words and obeying her pieces of advice. Isa yan, advice. Yung sabihin pag nag-a-advise, kukunin po natin. Malaking bagay po sa magulang yon. Malaking bagay. Why? Bakit malaking bagay? Because who knows? Okay, listen to me. Who knows that one day, she's no longer with you. Yun, ang masakit. Nandun na siya kay Lord. She's already with the Lord. And fortunately, naipadamo sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Fortunately. Kung unfortunately, hindi mo na ipakita. Always remember, mga anak, that your mother, yung motherhood niya, her motherhood to you is not forever. Hindi habang panahon yan. Isang araw umiiyak ka dahil wala na siya. Paano mo pa pakikita pagmamahal mo sa kanya? Kailan pa? Alam ka naman, pagpatay, tsaka mo ikis yung nanay mo, akapin yung nanay mo, wala na. Yung mga iba na kung ano ginawa sa nanay, tapos nung mamatay, pinagawa ng musileo, marble pa yung musileo, wala lahat yun. Wala lahat yun. Bali, wala lahat yun. Pero yung nanay mo, kahit naipalibing mo lang sa isang simpleng libingan, at nandun maliit na libingan lang, may damo-damo pa ron, walang problema doon. Walang problema doon. Ang problema kung anong ginawa niya nung buhay pa siya, anong ginawa mo sa kanya nung buhay pa siya. Yan ang tanong ngayon. Lalo iba sa inyo, may edad na ang nanay ninyo. May sakit yung nanay ninyo. Dapat ngayon palang pakita na ninyo kung paano pagmamahal ninyo sa nanay. Maipakita natin. Honestly, hindi ako magiging hipokrito sa inyo. Hindi ko na ipakita sa akin mother yung ganon. Hindi ko po na ipakita ng husto. Imagine, inilapit na ng Lord sa akin yung mother ko. Doon ko na pinitira sa mission house para nakikita ko. Pero bihira ko pa rin puntahan. Sa sobrang busy ko bihira ko pa rin puntahan. Hindi ko pa rin napakita sa kanya. Hanggang sa namatayo, wala ako sa tabi niya. Nasa ministry ako, wala ako sa tabi niya. Kasi nga po, hindi ganun kami ka-close Hindi kami ganun ka-close po. Sa aming family, hindi kami ganun ka-close. Kasi siguro yun ang naging reaction din sa akin Kaya sa akin, sa inyo lahat na nandirito, sana ngayon pa lang, yung relationship dapat nandoon. Honestly, ang aking relationship, mas lapit doon sa pamilya po ni Pastora. Kasi nga doon ko naramdaman yung pagmahal din ng isang magulang po bilang nanay, naramdaman ko po sa kanya. Yung nanay ko po mapagmahal din po. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo mga anak, masisiguro ba bang bukas buhay pa nanay mo? Ang daming tumitimbuang ngayon. Andiyan dyan, lakas mamaya, patay na. Ano malay mo, isa sa nanay mo naka-schedule na, hindi mo alam. Tapos ganyan pa pinakikita mo sa nanay mo. Ano pa babaon mo sa kanya? Tapos sa kabaong iiyak ka ngayon. Pag nililibig na ako, sasama. Nung buhay yan, di ka naman naggaganyan Sana nung buhay pa, naggaganon ka na. Pinakita mo na yung pagmamahal sa kanya. Nirespeto mo na siya. Yung lahat ng opportunity, pwede nyo i-grab ngayon kasi buhay pa siya. Samantalahin na ninyo hanggang buhay siya. I-honor nyo siya. Pakitaan na mabuti. Pakitaan na maganda. Mahalin ninyo. And most of all, show her how valuable she is in your life. Pakita nyo kung ganong kahalaga siya sa inyong buhay. Pakita po ng mga anak by loving her every day. Continuously, talaga nandoon. Continually, nandoon. Minamahal natin siya. I'm sure maraming nanay po ang uhaw sa yakap ng anak. Maraming nanay dito, pati kayo nanonood sa television, uhaw kayo sa halik ng anak ninyo, sa lambing ng anak ninyo, sa salitang I love you sa anak ninyo, sa pagsunod ng anak ninyo. Matagal nyo na iniintay na gawin sa inyo yan ng anak ninyo. Nasabihin sa inyo ng anak ninyo na mahal kayo talaga, yakapin kayo, padamain pagmamahal sa inyo, pero bigo si nanay. Bigo si nanay. Hindi pa niya nadadama. Hanggang ngayon, hindi niya nadadama. Kaya nga mga anak, ngayon na ang panahon para mawala ang sakit at hapdi sa puso ng inyong ina. At yun nasa kamay mo. Nasa kamay mo yung anak. Kung paano mawawala yun. Nasa kamay mo mga anak. Sa pagpapakita mo ng pag-ibig mo at pagmamahal mo sa iyong ina.
Honor your mother. Tandaan niyo, minsan lang mabuhay ang nanay niyo. Hindi na uli, mabubuhay yan. Pagdating sa langit, baka kala mo nanay mo pa yan. Hindi na po ganon. Hindi na ganon yung ating feeling, yung ating relasyon. Hindi na po ganon. Although magkakakilala tayo, pero hindi na po ganon. Kasi dito, ito yung, okay, listen to me. Ito isang pagkakataong binigay ng Lord sa atin na may feeling tayong ganon sa nanay natin. Hanggat nandito tayo, may feeling tayong ganon sa nanay natin. Pwede ka magalit, pwede mo mahalin. Pwede. Kasi nandito tayo sa body natin. Pero once na ma-change na itong body na ito, wala na yung ganong feeling sa atin po. Kanya nga walang away sa taas eh. Wala na yung ganong feeling po. Kaya samantalay natin binigay ng Lord ng pagkakataon, buhay ka, buhay yung nanay mo. Sana pakita na natin. Pakita natin sa Kanya kung gaano natin kamahal ang ating ina. Alam ko marami sa inyo mga anak, pati kayo nanonood sa television, ang laki ng pagkukulang mo sa nanay mo. Hindi mo trinato na maganda ang nanay mo. Sinaktan mo damdamin ng nanay mo. Hindi mo siya sinasaktan physically, pero damdamin sinaktan mo nanay mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede kang bumawi ngayon. Ngayon, pwede mong bawiin yun. Sa magitan mamaya, gagawin natin. Bigyan mo ng rose, hawakan mo sa kamay nanay mo, ibigay mo sa kanya yung rose, at mararamdaman niya ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo, na matagal na niyang iniintay. Sa lahat ng mga anak, okay? Pwede ba tumayo po tayo sa oras ito? Sige po. O yung mga anak, pwede po ba yung mga anak lumapit sa nanay nila? Pwede po ba mga anak lumapit sa nanay nila? Hawakan nyo sa kamay ang nanay nyo at sabihin mong, I love you, Mommy. Tapos hawakan mo siya sa kamay ngayon, papanalangin ko kayo. Hawakan mo siya sa kamay, papanalangin ko siya sa iyo. Sige po. Yuko po natin ulo natin. Yakap natin ang ating magulang, yakap natin ang ating ina. Just close your eyes. And mother, please, damahin mo yung pagmamahal ng anak mo. Maaaring ngayon lang niya ginawa ito sa'yo. Pero pasalamatan mo sapagkat ginawa niya sa'yo. Marami nanay sa inyo. May pait sa puso dahil sa anak. Pero sa araw na ito, mawawala yan. Alam mo kung magbabago ang iyong anak. Narinig ng anak mo kung anong dapat niyang gawin sa'yo. At ako naniniwala gagawin yan ng anak mo sa'yo sa araw na ito. Diyos na nasa langit, sa oras pong ito, Panginoon, nakikita mo mag-iina na nandito, Lord, sa loob po ng building na ito. Marami rito mga ina na alam ko po na may pait sa puso, nasasaktan dahil sa ginagawa ng kanyang anak sa kanya. At nawa sa pangangaral mo sa araw na ito ay namulat siya at nakita niya ang katotohanan at kung anong dapat niyang gawin sa kanyang ina. Hawak niya ngayon ang kamay ng kanyang ina, Panginoon. Tulutan mo dumalo yung pag-ibig mo sa kanilang dalawa, Lord. Magkaroon sila ng mutual love, Panginoon ko, sa isa't isa. At tulutan mo po mula sa araw na ito, ang lahat ng mga anak na nandudot nakakapit ng kamay sa kanyang ina ay magpatuloy niyang mahalin ang kanyang ina. Magpatuloy niya ipadama ang kabaitan, ang paggalang, ganyan din ang pagsunod sa kanyang ina na nagmamahal sa kanya. Sana po sa pamamagitan ng mensaheng narinig ng mga anak na nandarito, nabuksan ang puso at isipan, O Lord, at magpadama ng iba yung pagmamahal sa kanyang ina. Panginoon ko, tulungan mo lahat ng mga anak na nandarito magmahal ng lubusan sa ina, Lord. Ikaw po nagbigay ng regalo sa kanila sa isa't isa. Binigay mo regalo ang anak, binigay mo regalo ang ina. Tulungan mo, Lord, maging good gifts sila pareho, Panginoon. Good rewards sila pareho, Lord. Sa harapan mo at sa harapan nila pareho, Ama. Tulutan mo po na magbula sa oras nito, Panginoon ko. Ikaw na pong bahala sa kanilang relasyon, Lord. Itali mo sila na yung pag-ibig, Panginoon ko. At tulutan mo hindi sila mabulag, Panginoon, ng mga bagay na hindi maganda, Lord. Kundi patuloy ng mga anak makita nilang kahalagahan ng kanilang ina sa kanilang buhay, ng kanilang ina sa loob ng tahanan. Makita kung gaano kahalaga.
Panginoon ko, yun at mo ang kamay mo sa bawat mag-iina na nandirito, Lord. Basbasan mo po silang lahat, Panginoon ko, at binibigay kong bendisyon mo sa kanila. At umaasa ko, Panginoon, mula sa araw na ito, na buong puso't kaluluwan, magmamahalan silang dalawa, magmamahalan silang mag-iina, at padadama nila sa isa't isa ang pag-ibig mo, Panginoon ko. Yut mo ang kamay mo, basbasan mo sila pareho, Lord. Binibigay kong bendisyon sa kanilang lahat, Panginoon. At umaasa ko ng tagumpay sa kanilang relasyon mula sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. O lahat ng mga anak, please kiss your mother at sabi mo, I love you, mother. At batiin mo na rin, Happy Mother's Day. Ang lahat po na nagmamahal sa kanyang nanay, magsabi ng praise the Lord. Of course, mga kapatid, maraming salamat sa Lord sa napakagandang mensahe tungkol po sa ating pong pinakamamahal po na ina. Amen po ba? Ngayon po, natutunan po natin kung gaano po kalalim yung kanilang pagmamahal, ang kanilang panalangin po para sa ating po o sa mga anak-anak po. Kaya naman po, in return, wag po natin kalimutan, always to honor them. Of course, sa pamamagitan ng pagbabalo po sa kanila bilang isang precious na tao. Pakita natin sa kanila yung respect, yung reverence sa Kanya. At pakita po natin sa Kanya yung ating pong kindness, of course. At higit sa lahat, yung pong pagsunod. Napaka-importante po. Naniniwala po ako sa lahat po tayo, may mga magulang, may naging magulang, buhay man o hindi man, mga kapatid. No? Napaka-importante po na naniniwala ako pag ito po'y ginawa po natin, lalo na po sa mga buhay pa po ang mga magulang po dito, it will be well with you or it will go well with you. And you may live long in earth pag gusto mong humaba rin ang buhay mo. So let's make it a point na bawat araw ay maipadama po natin sa kanila ang lubos natin pong pamamahal. Meanwhile naman sa aming mga beloved guests, visitors po na nandirito, even our first time viewers po, we are blessed dahil bukod po sa ating mga earthly mothers, ang Lord po ang una pong nagpakita po ng kanyang pagmamahal po sa atin. So sa mga bisita po namin na nandirito, ang Diyos po ang una nagpakita po ng pamamahal po sa atin. At gusto po niya sa mga bisita po at sa mga first time guests po namin, gusto niya na lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap or by accepting Jesus in your life as your Lord and personal Savior and by believing in His gospel for you to be saved. So sa mga bisita po na nandirito, so please listen to me carefully. Hindi po sa mga first time viewers po natin, pag sinabi natin kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw na sinabi ng talata na we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yan po yung tinatawag na the gospel of salvation or the gospel of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin, tutulog na po tayo doon or matatapos na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo natatapos sa believing, kundi kailangan ito po'y sundin po natin. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent.
hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon, i-confess po natin yung ating po mga kasalanan, at naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan, or ikaw na yung feeling mo, pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, believe me, mga bisita na nandito, the Lord is willing and able to forgive your sins. Basta nandun po yung taos-puso na pagsisisi, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. Take note, in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of lives. So, ibig sabihin, kailangan tayo po'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi po sa kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y paghuhugas at pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. At ganyan din po, ito rin po yung ating pong inililibing naman natin ng ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Sa mga bisita po na nandito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap magbago pag sa ating lang po mga sarili. Minsan nagbabago tayo 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So itong bagay na ito ay kailangan mangyari po sa atin. We need to repent. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Kailangan maganap po sa atin ito. At ito po yung tinatawag na good news, and this is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo, pati po yung mga first time viewers po natin, taas natin yung kamay natin, yuko natin ang mga ulo natin. Sa mga bisita po na nandito sa harap, please repeat after me with this prayer, na habang binabanggit natin ang panalangin nito, nandun yung taos-puso na tayo po humihingi ng tawad sa ating Panginoon habang binibigkas po natin ang panalangin nito. So please repeat after me. Tayo po sa likod, pag-pray po natin sila. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, kung gusto po ninyo magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po na mas screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, ang ating pong FB page, iwala kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, happy Mother's Day to everyone. God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Napakaganda pong mensahe ng ating Panginoon sa atin. At salamat din sa patuloy po natin paghahayag ng mensahe ng kaligtasan. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Exodus chapter 35 verses 21 and 22. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments.
Verse 22, they came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings, nose rings, rings, and necklaces, all jewelry of gold, that is, every man who made an offering of gold to the Lord. Purihin po ang ating Panginoon, ganyan po sila nung kapanahunan nila magbigay sa ating Diyos. Hindi po ba kasi siguro marahil wala silang pananalapi noon. Kasi kung mag-alay sila mga crafts, and then yung kanilang mga jewelries na kung saan nakikita natin, binibigay nila sa gawain ng Panginoon. Ngayon po sa kapanahunan natin, monetary po ang ating binibigay sa ating Diyos. Sapagkat bakit? Gusto natin na maitayo ang templo ng Panginoon. Sa bawat isang taong tumanggap sa ating Diyos, isang templo ang tinatatag natin. Amen? Kaya tayo pong lahat ay pagpapalain ng Panginoon kung tayo po'y patuloy na tutulong sa gawain po ng ating Diyos. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating po mga gawain. And to all Servants Force workers, please be reminded of the ministry policy 2024 on the following dates, May 20 and May 27. Also tune in to our Servants Force devotion every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive link for the continuation of our series on Gospel of Salvation. This is also part of the OGEP 101. Be ready and let's start inviting for our 30th church anniversary entitled I Saw One, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Alright, tumayo po tayong lahat. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po dahil alam mo po na sa huling panahon, marami po magiging ungrateful kahit sa kanilang mga magulang. Especially sa kanilang nanay. Sapagkat ang tubo ng generation ngayon, Lord, ay mga independent person, independent children. Kaya kailangan namin ng katuruan na katulad nito. Na nung unang panahon pa'y tinuro mo na, at ito po ay effective sa bawat isa sa amin. Alam po namin na kung kami po ay magiging mapagmahal at magalang at masunurin sa magulang namin, kalakip nito ay magandang pagpapala. Ibuhos mo masaganang blessing sa inyong mga anak mula ulo hanggang talampakan. Pagpalain mo mga kaisipan, huwag mong upaubaya sa mandaraya. Ganon din po, O Diyos, sa mga pisikal na pangatawan. Huwag mong ipaubaya, Panginoon, sa mga deadly diseases. Ganon din sa mga financial, Lord. Ibuhos mo masaganang pagpapala sa iyong mga anak upang sa ganon, Panginoon, na hindi mangailangan sa pangangailangan, kundi bagkos sobra-sobra pa upang makatulong po sa iba. Tinataas namin sama-sama ang gawain ng iglesyang ito. Natulungan mo po kami mapalaganap sa lugar namin, sa bansa namin, ang katotohanan kung paano po maliligtas ang isang tao. Ganon din po, Diyos, abutin mo ang lahat ng mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugar ng bansa. Tulungan niyo po rin sila sa kanila pong pag-iisa sa ibang bansa at ipadala mo ang pagpapala, Panginoon, na katulad ng pinapadala mo po sa amin. Ganon din po, Diyos, tinataas namin ang aming bayan. Kayo na po ang bahala sa mga leaders namin. Bigyan niyo sila ng wisdom and knowledge kung paano po ma-maintain ang peace and order sa aming bansa. Nagtitiwala po kami na hindi mo po kami pababayaan. Ganon din po, O Diyos, ingatan mo po sa pag-uwi. Gawin mong kulimlim, Panginoon, ng panahon upang hindi naman po mainitan ang iyong mga anak. Maraming salamat po sa presensya mo na patuloy mong pinapadama sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. God bless you. Happy Mother's Day. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen.
Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Experience God's presence and be edified by His Word at our on-site worship service. Join us at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To all servants force of the main church, please block the following dates for the Ministry Policy 2024, May 20 and May 27. All are Mondays 7 p.m. via Zoom. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Gospel of Salvation, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Calling all businessmen and professionals. Be part of the next ABC Reveal, a Mother's Day special, on May 22, Wednesday, 6:30 p.m. at Max's Restaurant, Scout Tuazon. Registration fee is 750 pesos per head. You can message ABC's Facebook page for details. Inviting all Yopper to join the Pray Talk Eat and be spiritually refreshed. See you on May 25, Saturday, 7 a.m. via Zoom. Check your social media pages for ways to connect. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 1 1FCer is on May 25, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Calling the teaching ministry of the main church. Be ready for the Servants Force Teaching Conference and Team Building entitled Let's G, happening on June 7 and 8, Friday and Saturday at Prangetto Hills Resort and Conference Center at Tanay Rizal. Registration fee is 2,500 pesos per head. See you there. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.